Gabi, tahimik ang silid. Naririnig mo lang ang paghinga niyang mahimbing sa tabi mo. Pero gising ang diwa mo. May malamig na espasyo sa pagitan ninyo na hindi kayang punan ng kahit anong init ng kumot. Sinabi niyang mahal ka niya kaninang hapunan. Ngumiti siya. Pero ang mga mata niya, parang salamin. Narito ang brutal na katotohanan na bumabagabag sa iyo. Isang katotohanang mas matalim pa sa stiletto, mas malamig pa sa marmol. Hindi ikaw ang mahal niya. Mahal niya ang ideya mo, ang konsepto mo, ang bersyon mo na binuo niya sa loob ng kanyang isipan. Mahal niya ang pakiramdam na ibinibigay mo sa kanya tungkol sa sarili niya. Ikaw ang salamin. Ikaw ang nagpapatunay na siya ay kaakit-akit, matalino, at karapat-dapat. At sa sandaling huminto ka sa pagsasalamin ng perpektong imahe na gusto niya, sa sandaling ipakita mo ang iyong tunay na sarili, nawawala ang pagmamahal. Dahil hindi ito tunay na pagmamahal. Ito ay pangangailangan. Hindi ito aksidente. Ito ay sikolohiya. Tinatawag itong narcissistic supply. Isang konsepto kung saan ang isang tao ay gumagamit ng iba para punan ang walang katapusang butas sa kanilang pagkatao. Hindi ka partner. Isa kang source. Isang balon na walang hangganan dapat ang ibinibigay na emosyonal na enerhiya. Naaalala mo ba noong una ang tindi ng kanyang paghanga? Para kang isang Diyos sa kanyang mga mata. Bawat salita mo ay tula. Bawat kilos mo ay sining. Ikaw ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Ito ang idealization phase. Ang entablado kung saan ka itinatanghal bilang ngunit ang isang pedestal ay isang maliit na lugar. Hindi ka makakagalaw. Hindi ka makakahinga. At kapag nagpakita ka ng pagiging tao, isang maliit na pagkakamali, isang opinyon na iba sa kanya, isang araw na hindi ka perpekto, doon nagsisimula ang devaluation phase, ang pagbasag sa Diyos-Diyosan. Biglang lahat ng kinahanga niya sa iyo ay nagiging kasiraan. Ang iyong lakas ay nagiging kahinaan sa kanyang kwento. Ang iyong pagiging unique ay nagiging weird. Nararamdaman mo ito. Ang unti-unting panlalamig, ang mga buntong hininga, ang mga sagot na matitipid. Sinusubukan mong ibalik ang dati. Nagiging mas mabait ka, mas maasikaso, mas sunod-sunuran, pero lalo ka lang lumulubog. Dahil hindi na ang perpektong ikaw ang sinusubukan mong ibalik. Sinusubukan mong maging kung sino ang gusto niya sa araw na iyon. Isa kang kamilyon na nawalan na ng sariling kulay. Isipin natin si Marco at Isabela. Si Marco, isang musikero. Puno ng passion, puno ng pangarap. Medyo magulo, medyo hindi predictable. Iyon ang minahal ni Isabela. O yon ang sabi niya, ang totoo. Minahal ni Isabela ang kwento ng pagiging muse ng isang tormented artist. Binuhay nito ang ego niya. Siya ang magandang babae na kayang paamuin ang isang wild na talento. Ngunit dumating ang realidad. Ang pagiging musikero ay hindi laging enggrande. May mga pagdududa, may mga kabiguan. Nangailangan si Marco ng suporta, hindi ng muse. Nangailangan siya ng partner, hindi ng audience. At doon, nagsimulang mag-iba si Isabela. Ang passion ni Marco ay naging pagiging irresponsable. Ang kanyang pangarap ay naging isang kahibangan. Hindi na ito nakakakilig. Pabigat na ito sa kwento niya. Iniwan ni Isabela si Marco. Dahil ang Marco na kailangan niya
Ang perpektong tormented artist ay hindi na nag-e-exist. Ang tunay na Marco na may problema at pangangailangan ay isang estranghero sa kanya. Ikaw si Marco. At ngayon, nandito ka sa puntong ito. Ang pagmulat. Masakit ito. Para kang nagising sa isang napakagandang panaginip para lang matuklasan na isa ka palang bihag. Lahat ng alaala, lahat ng matatamis na salita, nababahiran na ngayon ng tanong, alin dito ang totoo? Ang sagot ay brutal sa pagiging simple nito. Walang totoo. O, mas sakto, totoo para sa kanya. Totoo ang kanyang pangangailangan para sa isang karakter. At ginampanan mo ang papel na iyon ng buong husay. Ngunit tapos na ang palabas at hindi ka kasama sa susunod na yugto. Ano ang gagawin mo ngayon? Mananatili ka bang multo sa teatro ng nakaraan niya? Susubukan mo bang mag-audition muli para sa ibang papel sa buhay niya? O tatanggapin mo ang katotohanan ito? Gaano man kasakit, ang paglaya ay nagsisimula sa pagtanggap na hindi ka minahal sa paraang nararapat sa iyo. Hindi dahil may kulang sa iyo, kundi dahil ang hinahanap niya ay hindi isang tao, kundi isang gamit. At hindi ka isang gamit, ikaw ay isang tao, buo kahit may mga basag, kumpleto, kahit may mga kulang. Huwag mong hayaang ang kwento niya ang maging kahulugan mo. Oras nang isulat ang sarili mong kwento na hindi tungkol sa kung paano kanya minahal, kundi tungkol sa kung paano mo sisimulang mahalin ang iyong sarili.